Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay mga kapatid, pauwi na po tayo sa Bohol ngayon. Kumusta po? And then, nag-live muna tayo while waiting sa Bohol, no? Kumusta po? Si Don Biante says is watching, nanood sa atin ngayon. Victor Arbilo, nanood din sa atin. So, alas 3 po yung ating plane. While waiting mga kapatid, share ko muna yung magandang aklat ni Father Amort, no? Mas mabuti na tatalakayin natin magandang aklat ni Father Amort na nabasa ko kagabi mga kapatid. Okay. So, ang dami kong nabasa dito sa aklat ni Father Amort, no? Talakayin natin itong sinasabi niya na why did the Roman Catholic Church largely abandon the practice of exorcism? Bakit ba? Marami na sa mga maliit lang yung nag-practice sa exorcism. Atin itong tatalakayin ngayon mga kapatid, no? But before that, greetings muna tayo, no? Sa laging sumusubaybay at laging naghihintay sa ating mga live dito sa social media. Pero yung promise ko sa pagrating ko na doon sa Bohol, no? I-share ko sa inyo paano yung dapat gawin, yung by i-part 1 natin. Ano yung gawin natin bago tayo mag-deliverance sa bahay natin. Si B. Bacos Tibuok, no, is watching. Si Archie Daleva Valyavert is watching. Si Joy Hazul Cunyagos, Amping Kanunay Padre, God bless. Si Tol Ashley Monticelio, nanood sa atin. Elin Pimentel, hello Father, God bless. Si Ivan James II, nanood sa atin. Si Ayn Nali, hello Padre, ingat po kayo palagi. Salamat po sa mga greetings ninyo. Si Winnie Viga, hello Father D. Si Edsel Aranjuiz, nanood sa atin. Si Joy Infanta Fernandez, praying for your safe travel paths, God bless. At si Aurelia Mikulog Cardinas, mayong hapon Padre, God bless you po. Hello Father, good noon, amping mo sa biyahe. Si Arvin Cuevas is watching. Si James Mejorada from Marawis, Valencia, Bohol. Si Irene Estrada Morales, nanood sa atin. Si Kuni Falyar, Itak Inte, good afternoon Padre. Si Julius Sayabok, mayong hapon Padre. Si Lulit Overio Montero, nanood sa atin. Si Jocelyn Daragosa Bayawa, amping Father, mahayon ka nga makaanhi ka sa Davao City, makaschedule ka diri sa Empowerment Father. So dito na lang tayo mag-empower sa ating live, no, para yung lahat nandito ay
matuto. Okay, pasalamat tayo sa unang star senders natin ngayon. Si Leo Bonani Megrino, salamat po sa pagpadala ng 50 stars. Si Jeremy Inko Pamabay, hintay tayo, may ginagawa. At matuto din kayo sa katotohanan ng ating pananampalataya. Si Jeremy Inko Pamaybay, good afternoon, Father. Si Makmak Dunyo, shout out, Father. Laag na sad balik sa bukid noon. In God's time po. Si Yadi Manatad, si Raga Dungog, nanood sa atin. Si Analita Rosal, kumusta, Father Darwin? At si Joy Alfanta, praying for the safe travel paths to the whole team. Salamat po. Si Analisa Albarotes watching. Si Allen May Barcinas Liga Rosalada, Father, allowed po ba itong scapular na brown? Allowed po yan. Sa office ng simbahan ko po nabili. At na-bless na rin ng pari po. Okay po yan, kapatid. Si Elizabeth Katikista. Good afternoon, Father. Si Angelo Navarro Rabanes, nanood sa atin. Ako ni, good afternoon, Father. Si Giovanni Mendoza Mauring, Puni Falar Itak, amping mo sa biyahe, Father. Salamat kayo. Si Gina Rakin, good afternoon, Father, from Masbate City. Wow! Si Remy Dones Otuhan, nanood sa atin ngayon. Si Rani Tumanda, ayong adlaw, Father, watching from Butuan City. God bless you all. Si Eden Mirantes Clemente, maayong hapon, Father. Hapon po. Si Susing Escabande is watching. Si LG Vocal, kumusta, Father? Si Blossom Heart. Si Kristen May Riquelme, nanood sa atin. Si Benita Budjungan, nanood din sa atin. Tata Pumpuka is watching. Si LG Vocal, nanood sa atin. Additional star senders natin, lagi itong very generous star senders natin. Si Father ni Aka sa Mindanao, wala na po, no? Papunta na po tayo sa nandito na tayo sa terminal, papunta na po tayo sa Bujol. Okay, si Eden Mirantes nagpadala ng 100 stars, no? Si Mary Gold Girigay, hello, Father, good afternoon. Si Melet Ruwadas Oring is watching. Si Busing Galyarido sa atin. Si Dry Mangkaw. So ngayon, mga kapatid, nabasahin natin itong maganda na aklat ni Father Amor. Itong tanong niya, why did the Roman Catholic Church largely abandon the practice of exorcism? So ito yung sagot niya sa tanong na ito. Undoubtedly, rationalism heavily influenced the Enlightenment. So because of rationalism, mga kapatid, we must begin from when the Inquisition began. The mania of the so-called boni femini, who were considered a little crazy, and who then were called witches and sent to a stake. Yung mga witches noong una ay kasali po yun sa harap ng tribunal, sent for a stake. No? Note that in the Spain of Grand Inquisitor Torquemada, no witches were sent to the stake. So wala pong napaparasuahan ng mga witches, no, during the Grand Inquisitor sa Spain, sa Torquemada. And in France, there is the famous example of a bishop na meron palang obispo who exorcised a nun but really was a witch. So meron palang obispo na nag-exorcise ng isang madre truly possessed by the demon. Totoo,
napusas ng demonyo? Meron ba tayong ding pasyente na naharas ng demonyo? Kahit sila ay mga madre na haras ng demonyo. Meron ba? Marami po. Higit na po sa 10 po na mga madre na na-exercise talaga natin na walk possess. Pero focus tayo sa narrative of Father Gabriel Amort, mga kapatid, truly possessed by the demon. So itong madring ito, truly possessed by the demon and doing immense evil. The bishop could have denounced her, but instead he performed exorcism, and after 2 years of exorcism, she was liberated and lived in sanctity. So just imagine, ilang taon sila nag-exercise, in-exercise itong madring ito for 2 years. And after 2 years, she was liberated and lived in sanctity. But the intelligent bishops who act in this way are few. Ilan lang po yung gagawa nito. Bakit natatakot po? One day, during one of my interview in Radio Maria, it was as if St. Charles Borromeo has sent any witches to the state. After looking into it, I have to respond in the affirmative. Evidently, sanctity does not exempt a person from being a victim of mentality of his own epoch. No? Then, with the word horrified by this excesses and this collective folly, everything was denied. There were no witches, no demons. Everything was swept away. Everything was abolished. As a result, there were no more exorcism. One exorcist replaced the other. Nawala na po yung exorcism. Wala nang nag-practice nito. No. Anyhow, the abandonment of exorcism did not coincide with a negation of evil. So, kahit wala na po yung nag-practice sa exorcism, hindi yan nangahulugan na walang demonyo. But solely with a rejection of the idea that the demon has the extraordinary power of possessing person or of doing them harm to some more or less serious disturbances. In practice, the abandonment of exorcism was a denial of the existence, denial of the devil's action. So, yung wala nawala itong exorcism na ministry, hindi na ngahulugan niya. Ito po ay denial of the devil's action. Totoo naman na may hinaharas talaga. Okay? And the devil was happy about this. So, natutuwa yung demonyo na nawala o for how many decades hindi na po na-practice ang simbahan ang exorcism. What most pleases the devil is that his existence is disbelief. So ito yung rason bakit natutuwa yung demonyo. Hindi na siya pinaniniwalaan na kasama natin. About this, he is truly happy. Indeed, he does everything possible to keep himself hidden, to make it appear as self-evident that evil powers do not exist. This has been, it is now, his greatest triumph. So, kailan maging triumphant yung demonyo? Kapag nanatili siyang hindi natin pinag-usapan. Hindi natin pinag-aralan. Hindi natin pinapansin. No? Anyhow, as I have already said, today something new is happening across the world. Although even now, no one teaches newly appointed exorcist priests how they need to operate in practice. This latter is the fruit of an attitude tied to the past. Dahil walang nagtuturo nito eh. At dahil nga hanggang ngayon, pero pasalamat tayo dito sa
Pilipinas dahil ni Father Sikia, dahil kay Father Kabading at the founding father sa Pache po. Dahil sila po ay araw-araw, nandun po sila sa ngayon, si Father Sikia at Father Kabading sa Amerika. Tinuturuan nila yung mga pari na gustong mag-practice nito. Okay, salamat tayo. Nandun po sila sa Amerika ngayon for a specific talk, especially promotion of the ministry of Christ. Matagal na po na hindi na na-highlight ng ating simbahan po. The first one I approached was the Lateran University in Rome when I asked for permission to offer an extracurricular course on the sacramental of exorcism, which is one of the sacramentals listed in the canon law. Well, it was refused, pero hindi na-approve. Gusto niya na magturo extracurricular itong extracurricular course, no, sa University of Rome, pero hindi na-approve. Hindi na-approve. Well, it was refused. Initially, I also had refusals from the official of the church. Then when the latest popes began to speak of exorcism and to encourage exorcism, things changed and no one dares to oppose it officially any longer. So dahil si John Paul II, Benedict XVI, naging power talaga, no? Na bawat dioceses, dahil yan ni Father Amort, no? Sa pagsisipag ni Father Amort, siya talaga yung isa sa mga prominent personality sa exorcism na dahan-dahan po na ibalik na po sa simbahan, na practice na po sa simbahan. Marami na din mga pare na empower. So, patuloy lang tayo mga kapatid. At sa pamagitan ng ating life, may power natin yung mga kaparian na kahit sa parokya nila, pwede nila magamit po itong mga kaalaman na ating sinishare sa inyong lahat po. At yan lang sa po muna, no? Ang ating live, at greetings na lang muna tayo sa mga nanood ngayon. Safe Travel Father, si Lisa Tambis, nanood sa atin ngayon. Si Julius Lamas Atilio, nanood sa atin. Si Bing Baba Kumia, good afternoon Father. Si Real is watching, nanood sa atin ngayon. At si Juby Torion, hi Father. Palis, kumusta si Sir Juby? Okay. Yes, Father, knowledge is power. Amen. Okay. Si Elizabeth Katikista, dati na po akong nagtanong sa iyo, Father, 20 years na kaming hiwalay ng asawa ko. Ngayon po ay stage 4 cancer na asawa ko. Nagkaroon na kami ng pagpapatawad sa isa't isa. Maganda ito. Pati na po ang kinasama niya. Dahil po hindi kami kasal sa simbahan, gusto po mapaubaya na silang dalawa na lang po ang magpakasal sa simbahan. Ano po ang dapat kong gawin? Pinupuntahan ko po siya pati mga anak namin. Nakakaawa ang kalagayan niya. Kumakalat na po yung cancer niya, na-diagnose na doktor. Pero may kakaibang nangyari sa kanya na parang na-possess. 2 times na po pangyayari yon at nagbabantay sa kanya. Ayon sa nagbabantay sa kanya, kapatid niya po ang naka-witness na 2 beses. Sila po ang nagbantay, pumunta po ako dito sa Pasig Cathedral, pero hindi ko po nakausap ang exorcist priest. Sa secretary lang po. Pina-email message po kami isang linggo na wala nang reply. Nawagan ko po ulit ang secretary sa gayon, hantayin daw ang reply sa email. Kung kailan schedule, so ang pinagawa ko po sa mga kasama sa bahay, may sakit, magrosaryo sila. At paglagay ng holy and exorcise salt sa bahay nila, ginawa na po nila. Sa walang Diyos, wala pang balita sa akin na may kakabang nangyari ulit.
So, tawagin mo yung pari at magpa-advise po kayo sa parokya ninyo, ano ang pastoral approach, ano yung pastoral advice ng pari ninyo. So, lapit po kayo sa pari ninyo, ha, para mabigyan kayo ng pastoral advice po. Okay, Sister Elizabeth Capitista. Si Christian Yuan Sumalinog, kumusta gaw? Oh, God bless gaw. Si Lidilyn Bascar, hello Fads, no? Nanood sa atin. At si Rowena Tupas, nagdala ng 100 stars. Salamat po sa inyo. Si Nancy Lacorda is watching. Si Yanya Naparichelo. Father, mayong hapon, kumusta? Si Yanya Napariche. Good to hear that Father Darwin praying for you always, Father. Salamat po Mungkong, si Malyari Fam. Salamat po. Si Chong Ban Sibanias. Dugay na ko nakikita sa movie ni Father Gabriel Ahmad. Sinuod to. Father, hasta tong gisuluban siya, gisaniban, Richard Ospar. Hindi po yung totoo. Na-exaggerated po yung iba na mga eksena po. No? Merong totoong eksena pero exaggerated yung iba. Si Ronaldo Hongko Corbo, nanood sa atin. Si Juben Ramos, maayong adlaw, Father, watching from Taguig, Manila. Arlene Taghap, nanood sa atin. Si Genevieve Daniete Camos, maayong hapon, Father, watching from Davao de Oro, Compostela. Si Lawrence Tapneo is watching. Si Santo Manda, good PM, Father. Amping mo kanunay, God bless. Si Natasha Barillo, nanood sa atin. Si Bingson Yang, nanood din sa atin. Okay? So, yan lang sa muna, no? Yung ating live, mga kapatid. At pauwi na tayo sa buhol ngayon. So, Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless.